Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Ang pinuno ng Israel ay sama-samang nagsadya kay Samuel sa Rama at kanilang sinabi, "Matanda na po kayo. Ang mga anak naman ninyo'y hindi sumusunod sa inyong mga yapak. Kaya't ipili ninyo kami ng isang haring mamumuno sa amin tulad ng ibang mga bansa." Nalungkot si Samuel dahil sa kahilingan ng mga tao, kaya't nanalangin siya kay Yahweh. Sinabi naman sa kanya ni Yahweh, "Sundin mong lahat ang sinasabi nila, sapagkat hindi ikaw, kundi ako ang itinatakwil nila bilang hari nila." Lahat ng sinabi ni Yahweh kay Samuel ay sinabi nito sa mga Israelita. Ito ang sabi niya, "Ganito ang gagawin sa inyo ng magiging hari ninyo. Kukunin niya ang mga anak ninyong lalaki upang gawing kanyang mga kawal. Ang iba'y sasakay sa kanyang karwaheng pandigma. Ang iba namay sa hukbong kabayuhan, at ang iba namay maglalakad sa unahan ng mga karwahe. Ang iba'y gagawin niyang opisyal para sa libo-libo at sa lima-limampu. Ang iba'y pagtatrabahuin niya sa kanyang bukirin at sa pagawaan ng mga sandata at sasakyang pandigma. Ang inyong mga anak na babae naman ay gagawin niyang manggagawa ng pabango, mga tagapagluto at tagagawa ng tinapay. Kukunin din niya ang pinakamagaganda ninyong bukirin, ubasan, taniman ng olibo at ibibigay sa kanyang mga opisyal. Kukunin din niya ang 10% ng inyong ani sa bukid at ubasan para ibigay sa kanyang mga pinuno at mga opisyal sa palasyo. Kukunin niya pati ang inyong mga alila, babae at lalaki, ang pinakamagaganda ninyong baka, kabayo at asno upang magtrabaho para sa kanya. Kukunin din ang 10% ng inyong kawan at kayo'y gagawin niyang alipin. Pagdating ng araw na yon, irereklamo ninyo kay Yahweh ang inyong hari na kayo mismo ang pumili. Ngunit hindi kayo papakinggan ni Yahweh. Hindi pinansin ng mga Israelita ang mga sinabi ni Samuel. Sa halip, sinabi nila, "Basta, gusto naming magkaroon ng hari upang kami maging katulad ng ibang bansa at upang ang aming hari ang siyang mamamahala at mangunguna sa amin sa digmaan laban sa aming mga kaaway." Nang mapakinggan ni Samuel ang kahilingan ng mga tao, sinabi niya ang mga ito kay Yahweh. Sinabi naman sa kanya ni Yahweh, "Pagbigyan mo na ang gusto nila, bigyan mo sila ng hari." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa bahay. Nagkatipon doon
ang napakaraming tao, kaya't halos wala nang mapwestuhan kahit sa labas ng pintuan. Habang nangangaral si Jesus, may dumating na 4 na taong may dalang isang paralitiko. Hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitiko nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo roong ilang tagapagturo ng kautusan na nag-isip ng ganito, bakit siya nagsasalita ng ganon? Nilalapastangan niya ang Diyos. Hindi ba't ang Diyos lamang ang makakapagpatawad ng kasalanan? Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya agad, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihin sa paralitiko, pinapatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihin, tumayo ka, bitbitin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa, sinabi niya sa paralitiko, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. Tumayo nga ang paralitiko. Kaagad nitong binuhat ang kanyang higaan at umalis, habang ang lahat naman ng naroroon ay namangha. Sila ay nagpuri sa Diyos at sinabi nila, kailanmay hindi pa kami nakakita ng ganito. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. A few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard that he had come home. They gathered in such large numbers that there was no room left, not even outside the door, and he preached the word to them. Some men came, bringing to him a paralyzed man, carried by 4 of them. Since they could not get him to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus. By digging through it, and then lowered the mat the man was lying on. When Jesus saw their faith, he said to the paralyzed man, "Son, your sins are forgiven." Now some teachers of the law were sitting there, thinking to themselves, why does this fellow talk like that? He's blaspheming. Who can forgive sins but God alone? Immediately, Jesus knew in his spirit that this was what they were thinking in their hearts. And he said to them, "Why are you thinking these things? Which is easier, to say to this paralyzed man, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Get up, take your mat and walk'? But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins." So he said to the man, "I tell you, get up, take your mat, and go home." He got up, took his mat, and walked out in full view of them all.
This amazed everyone, and they praised God, saying, "We've never seen anything like this."